Magandang araw o gabi sa inyo, Sir Alex. Ako si Dondon. Ibabahagi ko lang ang maikli naming karanasan sa aswang. Nakatira kami sa isang lugar na malapit sa malawak na taniman ng saging. Kung hindi ako nagkakamali, sa tansya ko mula sa aming bahay hanggang doon ay nasa mga 1 kilometro mahigit. Malayo yun pero dahil sanay naman kami, malapit lang para sa amin. Nagbibisikleta lang kami ng aking kapatid o kung minsan kapag hindi utos ng mga magulang, nilalakad lang namin ang papunta roon. Sa isang linggo, Sir Alex, nasa 4 o 5 beses kami ng kapatid ko kung manguha ng bunga ng saging. Yung mga natumba lang naman o reject na tawag dahil pinapakain po namin yun sa alagang baboy. Isang beses, hapon na yon mga 3:00 pasado, habang naglalakad kami ng kapatid ko sa kasagingan, maya-maya ay sumulpot bigla yung matandang kabaryo namin. Bata pa ako nun, sir, siguro mga 14 anyos ang edad, habang ang kapatid ko ay nasa 12 at hindi namin alam na may pagkasaaswang ang babaeng yon buhat ng hindi naman namin alam kung taga saan siya o saan nakatira. Hindi namin nalaman kasi nga mga bata pa. Nausap-usapan pala ito na wakwak sa aming baryo na mga nakakatanda lang ang nakakaalam. Kung hindi pa namin nahuling may nilalantakang hilaw sa may kanal, hindi pa namin malalaman. Ganito po kasi ang nangyari. Sa loob ng kasagingan ay mayroong mga kanal na lagpas tao ang lalim. Kadalasan, wala pong tubig yun. So habang naglalakad kami ng kapatid ko, nagtataka kaming dalawa nun dahil may ingay na parang nagmumula sa malapit. Parang bata ang boses. Basta hindi namin mawari, sir, kung ano ang ginagawa at kung bakit nag-iingay ng ganon. Dala ng pagtataka ay hinanap namin ito at sa di inaasahang pangyayari, bumungad sa mga mata namin ng kapatid ko ang matandang kabaryo na kumakain ng hilaw na hayop sa ilalim ng kanal. Hindi ko masabi kung pato ba o manok yon, sapagkat pagkakita namin sa hitsura niya, agad kaming nagsitakbuhan ng aking kapatid. Paano kasi, nakakatakot yung kanyang mukha. Pulang-pula ang mga mata, tapos nagkadugo-dugo ang bunganga siguro dahil sa kanyang kinain. Kaya walang kung ano-ano noon, kumaripas na kami ng takbo. Nakahawak pa ako sa damit ng aking kapatid sapagkat mas mabilis siyang tumakbo sa akin. Ang nakakakilabot pa, hinabol kami ng aswang na yon. Sobrang bilis lang kung tumakbo na talagang maaabutan na kami. Laking pasalamat naming dalawa, sir, sapagkat dumaan yung 3 kabaryo namin na nagbebisikleta rin. So nagsumbong kami sa kanila na hinabol ng babaeng matanda na mukhang aswang. Ngunit ang nakakapagtaka lang, Sir Alex, na wala bigla yung humahabol na yon. Ang kapatid ko naman ay iyak na ng iyak ng mga sandaling yon kung kaya tinulungan kami nung 3 mama na kunin yung bisikleta naming naiwan sa unahan. Pagkarating sa bahay, galit na galit ang aming tatay sa nangyari. Bukod sa wala kaming nadalang saging, hinabol pa ng aswang. Ang ginawa niya, 2 kaming bumalik sa kasagingan kahit na malapit ng maggabi nun kasi nga walang makain ng aming baboy. Pero bago yon, may dinaanan kaming kubo sa masukal na lugar at may tinawag ang aking tatay. Iniwan niya muna ako sa may kalsada sa bisikleta pero dinig ko ang mga binitawang salita. "Lumabas ka dyan, Celsa. Buisit ka na, aswang ka. Pati mga anak ko pinagbabalakan mo ng masama. Lumabas ka dyan at tatadtarin kita. Ikaw ang ipapakain sa baboy namin. Walang nakuhang saging ang aking mga anak dahil sa ginawa mo." Ngunit walang Celsa na lumabas sa kubong yun kung kaya sa galit ni Itay, pinagtataga niya at tinadyakan ang pintuan. Alam niyang nandudoon lang ang aswang nagtatago kaya sabi pa ni Papa, "Ulitin mo lang ang ginawa mo, Celsa, at makikita mong aswang ka. Kakainin din kita ng buhay. Pangako yan." Galit na wika ni Itay
Ngunit wala talagang nagpakitang aswang. Mura siya ng mura noon. Hindi mo rin masisisi ang aking ama, kahit sinong mga magulang naman siguro, kasi nga anak mo muntik mapahamak, di ba? Kaya hayon, nagwala konti ang tatay ko sa kubo ng aswang pero hindi ito nagpakita. At yun na nga, inabot kami ng dilim sa kasagingan, Sir Alex. Dito naganap ang nakakapigil hiningang pangyayari. Kapag takip silim na, madilim po ang loob ng kasagingan at habang nangunguha ng saging, hinamok kami ng aswang. Sa maniwala kayo o hindi, napaihi ako sa aking salawal. Paano kasi? May aswang na nagpakita sa amin ni tatay. Malakas ang tinig nitong wak at masasabi mong dudumog anumang oras sapagkat iniikot-ikutan kami. Subalit hindi nagpatinag si tatay, sa halip nagpatuloy lang sa ginagawa hanggang sa makakuha kami ng sapat na saging. Nang nasa kalsada na, madilim na ng mga oras na yon, sabi niya wag lang lumayo sa kanya. Ang ginawa ni ama, hinasa ng hinasa ang itak upang mas lalong magalit ang aswang. Di nga nagtagal, sa loob ng kasagingan, nagpakita sa amin ang nilalang na ito na akala mo isang aso dahil nakadapa sa lupa. Ako na may nanginginig na ang aking tuhod nun kasi hindi talaga kami nilubayan ng aswang. Sa isip-isip ko pa, aatakihin talaga kami nito anumang oras. Hanggang sa nabibitawan na ni Papa ang bisikleta dahil umaakma na talagang lalapit ang aswang, Sir Alex. Tingin ko ay dudumog mula sa loob ng kasagingan. Yung tatay ko naman po matapang pa sa aswang. Sa sobrang galaitin nito, talagang hinabol niya ang nilalang na hindi naman humaharap sa kanya. Pagbabantang wika ni Papa, "Wag ako, Celsa. Buisit kang aswang ka. Kakain din ako ng aswang. Alam kong ikaw yan at kung talagang matapang ka, bakit ayaw mo akong harapin? Magpakita ka nga't dudurugin kita. Pagkabuisit mo lang nga aswang ka." At galit na sabi pa ni Papa, kung hindi kami titigilan ng nilalang na ito, siguraduhin lang na mapapatay, sapagkat kung hindi, bukas na bukas, pupuntahan ulit nila Papa ang kubo nito at sa pagkakataong yun ay susunugin na kasama siya. Matapos ang mga pagbabanta na yon, naglaho ang nilalang na ibig sabihin po, ang kabaryo nga namin ito na natakot sa mga binitawang salita ni tatay. Kasi nga parang naintindihan niya di ba? Doon lang namin nalaman ng kapatid ko na aswang ang matanda na yon. Simula nun, sir, hindi na kami nagpupunta ng kapatid ko sa kasagingan ng alanganing oras. Nagkaroon din talaga kasi ng trauma. Ikaw ba naman habulin ng aswang, di ba? So hayo na nga, kapag makita namin ang bantog na yon sa daan kahit malayo pa lang, nagsisitakbuhan na kami niyan. Pero kapag si tatay ang makasalubong, parang dagang nakakita ng pusa. Kaagad umiiwas, sumusuot sa mga talahiban kahit na wala namang daan. Siguro ay natrauma rin sa mga binitawang salita ni tatay kasi nga sabi niya kumakain siya ng aswang. Sa huling bahagi ng kwento, sir, bigla na lang naglaho ang aswang na si Celsa sa aming baryo. Sabi ng iba, lumipat daw siguro sa ibang lugar kasi amoy na ang baho nito. Pero kami ng kapatid ko, hindi pa rin talaga nagbibigay kumpiyansa sapagkat sabi ng aking mga magulang, ang mga aswang ay naririyan lang, kasama rin nating namumuhay. Ngunit hindi lahat ay mabuti. Merong iba na hindi mapagkakatiwalaan. At yun na po, sir, ang nakakatakot naming karanasan. Hanggang sa muli, Dondon ng Timog Mindanao.
Isang mapagpalang araw po sa inyo, Sir Alex. Ako ulit si Ami at ibabahagi ko lang ang kwento ni Manang Telma tungkol sa kanilang nakakatakot na karanasan sa aswang. At siya nga pala, sila po yung may-ari ng lupa kung saan kami nakatira dati sa kwento ko na may pamagat na 2 kuko. Buntis siya sa panganay na anak ng mga panahong mangyari ito at medyo halata na ang tiyan. Doon sa kanilang nabiling lupa, mayroong mayabong na kawayan kung kaya naisipan ng asawa niya na magtayo ng maliit na kubo na pwedeng pahingahan o matulugan sa gabi gamit ang mga kawayan na yon. Nagtatanim kasi sila ng mga punong kahoy sa palibot para pagdating ng araw ay may maaning bunga kung mamumunga man kapag ka napasyal doon at magiging malamig din ang lugar. Yung kubo ay napakaliit, sakto lang sa 3 tao ang kwarto nito at mayroong 2 maliliit na bintana. Halos yari sa kawayan, may silong tapos pawid ang bubong. Ang dingding ay yari lang din sa kawayan ngunit matibay ang pagkakagawa. Gumawa rin sila ng maliit na dapog kaya sakto na talaga yung kubo na yon. Nang tumagal, naganahan ang mag-asawang manatili sa lugar buhat ng malamig talaga doon kapag gabi at maganda rin sa mata pagmasdan ang kapaligiran. May mga pagkakataon nga noon na doon din natutulog ang kanyang mga kapatid na lalaki sa labas ng kubo sa mga duyan. Hanggang sa tuloy-tuloy na ang pananatili ng mag-asawa sa lugar at malimit na ring nagpapalipas ng gabi lalo na kapag weekend. Napakatahimik lang bawat gabi ngunit ang hindi nila nabatid, aswang ang 2 matandang kapitbahay doon. Pero bago nila malaman yun, sir, sa umpisa ayon kay Manang Telma, malagkit umano ang titig ng babae at lalaki sa kanya. Medyo nakakailang daw kasi parang sabik na sabik ang ekspresyon ng mukha sa di malamang dahilan. Minsan, alas 8 pasado ng gabi, tulog na ang mister ni Manang Telma habang siya gising pa rin nakahiga, pinagmamasdan ang titig ng mga bituin sa langit sa nakabukas na bintana. Yun daw kasi ang lagi niyang ginagawa kapag doon natutulog sa kubo. Maya-maya pa, may nauulinigan siyang ingay na parang nagmumula sa bakod na alambre. Yun bang parang may tumawid mula sa kabilang lote papunta sa kanila na maaaring nasagi sa alambre kaya lumikha ng ingay. Pwedeng tao, pwedeng aso o kung anumang hayop subalit hindi na binigyang pansin ni Manang Telma kasi nangingibabaw sa isip niya na isa lamang aso. Makaraan ng ilang minuto, sinarado na niya ang bintana pagkatapos ay nagpa siya ng matulog. Ilang sandali pa, meron na naman siyang nauulinigang tinig na nagmumula sa silong ng kubo. Natingin niya galing sa isang palaka. Ngunit nagiging manok ang boses kung kaya ginising niya ang asawa at pinatignan ang silong. Wala siyang napansin kung ano at saad pa ng lalaki palaka lamang ang narinig ng babae. Meron daw kasing mga palaka, sir, na ganon maliliit. Boses ay nag-iiba na parang nagiging manok. Ewan ko lang kung totoo pero yun po ay base sa kwento ni Manang Telma. So natulog na ang mag-asawa, nakatulog naman kaagad at walang naging problema. Ngunit sa mga sumunod na gabi kung kailan doon naman sila natulog, dito na nangyari ang isang nakakapangilabot na karanasan ni Manang Telma. Pero bago yun, bandang hapon alas 4 pasado, lumapit ang kapitbahay na matandang babae sa may bakod, nakasuot ng kulay abuhi na damit, mahaba, at nagtanong kung meron bang usbong ng mga kawayan o yung tambo kasi hihingi raw siya para gawin nilang ulam sa hapunan. Sumagot naman si Manang Telma at sinabing pumasok lang tignan kung meron. Ngunit agad ding sumagot ang matanda at sinabing, "Ay wag na lang pala dahil wala naman palang usbong." Taka naman ang buntis kasi hindi pa nakakalapit sa kawayanan, wala na agad, di ba? At eto pa,
Napansin niyang hindi tumitingin ng diretso ang matanda. Palingalinga hindi mapakali tapos pasimpleng tumititig sa kanyang tiyan. Hindi na ba kayo papasok, Manang? Baka meron. Hindi na. Kita ko namang wala. Sige po, Manang. Sandali lang, Iha. Diyan na ba kayo titira? Hindi ho. Pabisi-bisita lang po. Nagpapalipas ng gabi kung minsan kapag medyo pagod na. Maganda kasi rito lalo na pag gabi. Tahimik at malamig. Kaya pala. O sige ha, mamaya na lang. Anong mamaya ho, Lola? Sabi ko wag na lang kasi walang usbong na tambo ngayon. Sige ho. Sa mga kilos pa lang at paraan ng pagsagot ng matanda, malalaman mo na may hindi tama. Kaso itong si Manang Telma, hindi niya binigyang maling kahulugan ang kakaibang galaw at pananalita ng kapitbahay. Hindi mo rin masisisi kasi nga hindi naman daw siya ang uri ng tao na mapanghusga. At isa pa base sa kanyang kwento, wala rin daw po silang alam na bantog sa lugar ang mag-asawa na yon kasi nga hindi naman sila taga roon. Bakit kaya niya nasabing walang usbong na tambo? Tignan ko nga. At nang lumapit si Manang Telma sa kawayanan kung saan nang dudoon ang mister niya gumagawa ng upuan. Wala ngang tambo na umusbong, Sir Alex, na ibig sabihin tama rin yung sinabi ng matanda, ngunit ang tanong lang, paano niya nalaman? Kinagabihan, dito na nangyari ang isang nakakapangilabot na karanasan ng babae. 8:00 pasado ng gabi habang nakahiga, pinagmamasdan ang kumikislap na bituin sa kalangitan. Maya-maya bigla na lang may dahan-dahang umangat na kulay itim sa bintana. Halos hindi kumurap si Manang Telma noon. Bunsod nang hinihintay niya na makita ang kabuuan nito. Pagkaangat, Sir Alex, halos mapaanak nang wala sa oras ang buntis buhat ng isang aswang ang dumungaw sa kanilang bintana. Gumagalaw ang buhok, malalaki at pula ang mga mata, tapos mahaba ang buhok na may sariling buhay. Literal na lumulutang, tapos yung damit ay parang may sariling buhay din base sa kwento ni Manang Telma, sapagkat nasilayan niyang gumagalaw din. Sa labis na pagkasindak ng buntis, napatili ito ng kay lakas dahilan na kung bakit naalimpungatan at nagising ang lalaki. Anong nangyari? May aswang sa bintana. Asan? Nawala na. Sa maniwala kayo o hindi, sa isang iglap ay pumaibabaw daw ang nilalang, sir, kaya hindi man lang napansin ng kanyang mister. Ang narinig na lamang nito, isang malakas na tinig ng kikik na pumapalayo. Si Manang ang aswang. Sinong Manang? Yung kapitbahay natin dyan. Wika ng babae sa asawa habang nangangatal nagsasalita. Base sa kanyang nasilay, nakilala niya na ang kapitbahay ang aswang dahil sa kasuotan nitong kulay abuhin at mahabang damit. Bukod doon, nakilala niya rin dahil sa kulay puting buhok. Hindi nakatulog ang mag-asawa ng gabi na yon. Kinabukasan sa inis ng lalaki, tinitigan niya ng masama ang kapitbahay na babae sabay hasa sa jungle bolo at tinaga sa mga kawayan. Yung reaksyon daw ng kapitbahay, yung alam mong guilty buhat ng umiwas sa titig ng mister ni Manang Telma pagkatapos ay pumasok sa loob ng bahay nito. Matapos ang pangyayari na yon, hindi na talaga natulog ang mag-asawa sa kubo. Pumupunta pa rin naman pero katagalan nawalan sila ng gana na magstay doon. Hindi ligtas para sa buntis maging sa maliliit na bata sapagkat merong mga impaktong nagmamasid at palihim kung umatake. Mga aswang na nakikipagkaibigan upang maisagawa ang binabalak na masama. Mabuti na lang ayon kay Manang Telma, hindi nagtagumpay ang kapitbahay na yon.
Kaya sa huli, bago maulit ang hindi magandang pangyayari na baka humantong pa sa patayan, minabuti na lamang ng mag-asawa na wag nang manatili sa lugar na yon. At dito na po magwawakas ang kwento ni Manang Telma. Lubos na gumagalang Ami ng Mindanao. Ang mundo ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex. Magandang gabi.